Masama ang loob ni Maverick Ahanmisi dahil sa mga trade rumors na naririnig niya. Akala siguro niya hindi totoo. Kinumpirma ng Spain na si Ahanmisi balak makuha ng Meralco Bolts, pero ito ay pinag-uusapan pa muna nila dahil hindi nagustuhan ng Meralco yung taong na gusto maging kapalitan ng Ginebra na si Bong Quinto. Bagamat hindi ito tinuloy, pero ngayon itutuloy naman daw to ng Meralco kapag may nakita sila na pwedeng ipalit sa kanya, basta wag lang muna si Bong Quinto. Maaari ring gamitin din nila yung kanilang ibang alias o yung ibang guards nila para kay Ahanmisi. Tara, huwag na nating patagalin. Yung akala mo na rumor, magkakatotoo pala. Akala din ni Maverick na hindi totoo hanggang sa nalaman nilang din niya mismo sa Ginebra. Masama ang loob niya, pero after all, isang business lang naman daw ang basketball. Hindi naman po ito nakakagulat. Lagi naman itong pinag-uusapan. At isa nga siya sa mga latest subject ng Ginebra na balak nilang i-trade. Mukhang hindi na nga aabot si Ahanmisi sa season 50. Si Bong Quinto bata pa. Isang 30-year-old guard small forward na nagka-coverage ng satisfying 12 points per game at hindi nila matatalo ang San Miguel noon kung hindi sa tulong ng kanyang mga heroics. Tsaka kapansin-pansin din na nag-improve pang lalo ang kanyang shooting. Tamang desisyon ang binigay ng coach ni Nad na bigyan siya ng break at playing time na mahaba. Lumabas ang kumpiyansa niya at isa na siya ngayon sa mga main weapon ng Meralco. Mahaba pang karir na pwede niyang laruin dito sa Meralco at nagagampanan din niya na maayos ang kanyang role bilang support ni na Chris Newsom sa backcourt. Maaasahan mo siya sa crucial basket kasi mataas na yung kumpiyansa. Kumbaga siya yung parang guards ng Ross na mabilis at full of passion talaga kung maglaro. Isang underrated guard SF na hardworking, hindi tamad. Isa siya sa pinaka-determinadong player sa PBA. Tapos bata pa. Kaya mag-i-improve pang lalo yan. Kapag ito napuntang Ginebra, hindi lang ako sigurado kung gagamitin pa ba ni Coach Tim. Kasi kahit may bago pa siyang players, stick pa rin siya sa mga key players niya. As usual, short rotation pa rin ang nangyayari. Nandyan lang naman si Scotty, si Jape, tapos balik ulit ka na Stephen Holt, RJ Abrientos, tapos kay Scotty ulit. Ganun lang yun. Siguro naman kahit konting oras, mabibigyan na ni Coach Tim sila. Depende kung malaki ang kaalamangan. Habang si Maverick Ahanmisi, kinuha ng Ginebra mula sa Converge dahil sa kanyang explosive shooting doon. Bigla ko naalala na minsan na rin siyang kinumpara kay Mikey Williams dahil sa kanyang agility, speed, tapos yung penetration niya sa loob talagang mala Jason Castro. Ibang klase siya sa Converge, lalo na yung shooting niya umabot ng 56% sa 3-point line. Minsan na rin siya naging kandidato sa pagka-best player of the conference at PBA MVP. Kaya nga atat ang Ginebra na kunin siya. Naalala ko pa nga na nagkaroon din ng issue ang Ginebra dahil sa trade na to na ginawa nila. Nung lumipat na, medyo hindi naging satisfying ang debut game niya pero inobserbahan lang muna siya ni Coach Tim. Sa mga susunod na games mukhang gumanda-ganda naman ang performance niya. Hinawakan lang muna siya ng Ginebra management at nagbabaka sakali na maging isa sa mga dominant guards nila. Instead, yung dating 25 PPG sa Converge, naging 8 to 9 points per game na lang pagdating sa kanila. At kilala naman natin ang Ginebra. Kapag ganun na ang estado mo, itatapon ka na nila. Kaya nag-end up lang din sa isa pang trade deal. Sa totoo lang, hindi naman mahina si Maverick. Magaling siya. Malaki ang potential niya. Pero kung ipapalit siya kay Bong Quinto, kahit 1-on-1 hindi pa rin patas. Role player si Quinto, bata pa. At minsan na lang ang mga ganyang players ngayon sa PBA. Kahit na ano pa yan, hindi pa rin patas na ipalit ang 30-year-old clutch type player sa patapos na ang prime. In fairness naman kay Ahanmisi, explosive pa rin talaga siya. Mukhang bumaba lang ito dahil sa nakikita ko, hindi siyang bumagay sa triangle offense ni CTC or baka bumaba din playing time na binibigay sa kanya. Kaya bumaba ang kalidad ng kanyang laro. Bumaba din ang shooting rate niya. Sa palagay nyo, kapag napuntang Meralco si Maverick, babalik kaya yung dating laro niya at yung pagiging explosive niya sa lahat ng anggulo? Siya kasi yung player na kapag hinayaan mo lang na lumaro sa sarili niyang pace, makakaambag talaga ng malaki at hindi ka niya ipapahiya. Ang tanong, sino kaya yung replacement ni Bong Quinto sa trade deal na to? May suggestion ba kayo mga quiz? Maaari nyo ba i-comment yan sa baba?